Musta? Episode 97, Yeah. Offstage Hang. Darren Lim, Ray Marasigan. Kumusta, Darren? Musta? Ayusin mo yung mic. Ay, sorry. Yan. Kakabalik lang from business trip sa China. Yun. Saan sa China? Shanghai ba yan? Shanghai. Anong pangalan nung music? Chinam. China. Hindi nga. yun yung biro-biroan namin nung mga sila nagsabi, may mga guys na nagsabi sa akin, actually tawag ko dyan Chinam. Yun, sabi, nga, parang yung official name? Yung official name niya, Music China. Music China. Anong meron? Parang It's NAM talaga. It's para siyang NAM. I think pumunta ako ng NAM nung April. Tapos di ko alam kung baka kasi mas malayo na tayo sa pandemic. Pero maybe it's because of pero mas may mga booth I think yung Gibson, nagpumunta talaga sila. Sa China? Di ko alam kung baka wala bigger. Wala sila sa NAM no? Yun na nga Di ko alam kung baka bigger yung market nila sa China or hindi. Or baka nga dahil sa feeling nila maraming pupunta kasi it's the second one after pandemic na medyo So, di ko alam. Pero, yun, maraming brands na present. Mga Fender, ganun, PRS. Maganda ng booth. Tapos, yung mga Ibanez, syempre. Kasing laki din ng NAM yung lugar. Mas malaki, actually. Mas malaki pa. Kasi parang marami silang ibang instruments na aside, like yung rock section na sa atin, medyo malaki rin, pero may piano na classical, mga harp, gano'n, na parang di na tayo concerned. Pero since parang may mga followers din yung gano'n, may gano'n rin na parts, may violin, gano'n. So yung mga brands all over the world rin, mga gano'n? Yun, like sila Ibanez, gano'n din. So mostly, Martin, Taylor. Ang pinuntahan mo lang ba guitars o sinilip mo lahat? Tingin-tingin lang rin, syempre, kung ano yung mga trend, diba? Kung ano yung ginagawa ng mga major brands, ganun. Syempre, lahat ng mga artists nila, palaging meron din. ganun yung style, pero mo? mas Asian artists. Artist. Walang, mga nakilala ka? Wala masyadong, pero magagaling, pero hindi ko kilala eh. Nagsho-showcase ng instruments. Ganun din, yung parang may booth, tapos tutugtugan nila, ganun. Ilang araw yung event? It's 4 days. Tapos 2 days, parang ano siya, mas kumbaga yung second and third day last 2 days mas binebenta na nila yung mga naka-display. Ganun lang. May nabili ka? Wala na. Wala. Mahirap na rin mabuhay. Para sa D&D, ano yung main purpose mo? More of ganun nga. Mas research lang. Ganun. Hindi contact to sell to other countries? Sana. I mean, that's the goal, diba? Kumbaga. Pero it would take, I think, a lot of pieces na tingin ko hindi pa mangyayari. Hindi pa ready. Yung infrastructure. Okay. Pero sana. Anong pinaka-interesting mong nakita in terms of musical instrument? Marami yung ganyan na nakita. Yung, ano ang tawag dyan? Handpan? Oo. Talaga? Uso? Magdadala ka na? Marami. Uso ngayon yung handpan. Pero parang, it's really appreciated, I guess, all over the world. Talaga? May parang boom ng Maraming gumagawa ng ganun na handpan. Okay. Na siguro kanya-kanyang gawa ng sarili na hammer. Ganun. Binibenta na nila. Ano pang mga, sa guitar end? More of, nakita ko lang siguro na, I guess, observation lang sa traveling na parang mas open na yung world rin talaga. Which is nice to see. Parang ganun. Sa effects? Sa effects, andun yung natin, yung kinakarry natin, yung NUX, syempre. May bago silang wireless, yung B8. Yun yung pinost mo recently. Na parang wireless for guitars. Ano siya may in-out. Tapos, yung receiver, pwede may charge dun isasama mo siya dun sa pedal board. Okay, yung isang part, yung isang component niya. Yung may mixer din na ba na bago yung NUX? Wala. Wala. Ano ba yung nakita ko? Mali.
Anyway, Baka ibang brand. baka ibang brand. Oh, may kinikwento si Mong recently. Speaking of Mong, Chico Sai has if you're watching this, Chico Sai has a launch Wednesday. Anong date ngayon? 18. 18. Bukas. Bukas. So no. Shutter Space. Katipunan. Oo. Tapat ng Route 196. Chico Send off, 'di ba? Send off. Yes, they have their visas now. They're going to the stage. Check them out with Tanya Markova. I think it's their first trip. First trip. Ilang shows 'yun? Hindi Alam ko mo natanong. naman. Maybe 6 or 8. Hindi ko alam masyado. Hindi ko pa natanong pala si Mong. Ikaw, kumusta? Anong mga stuff na Pumunta ako nung isang gabi sa Billboard, tawag dito, sa launch ng Billboard Philippines. Tapos tumugtog kami ng Isabela. Pero, ano bang schedule ko? Schedules. Magre-record kami ng kanta. Bukas. Bagong song. Pero yung may video pala kami. Hindi napag-usapan ba natin? May nilabas kaming video sa Sandwich sa ibang araw na lang. Parang nakita ko yung post na nakasulat na hindi na-approve ng label yung Hindi, video. joke ni Oo, Diego yun. oo. So ano yung, nasa na Hindi, may nilabas siyang video, may inedit siyang video from something else. I think it's from a movie. Tapos, Pero yung video, may ila-launch siya? hindi. Labas na yung video, tapos gumawa lang siyang joke kahapon. Akala ko Check it out. Saan niya ba nilagay? Galing, I think it's in Instagram. Pedicab is releasing a song, Baliena, soon. Nandun yung dates. Sa Friday, nasa kami? UP Techno Hub. Sa Sabado, sa Pampanga, for G. Newman Fest. And then sa Sunday, Parang masaya yan Gino man. Yun yung tinugtugan namin last weekend sa Isabela. Masaya din, masaya. May Bancheto. Sa Sunday may O Flamingo na I think it's a vinyl launch. Party Pace is playing. Nice. Stay. Ayun. Tapos yung bagong kanta ng Sandwich, excited ako kasi bukas may re-record kaming trumpet. May nilagay si Mong sa areglo ng trumpet and then, syempre MIDI yun sa demo, di ba? Ito live. Ito, we're trying to get a person to play it live. So, darating siya bukas. Tapos, the next week, yung same song is, may nilagay naman kami na, in our imagination na Rondalia. Tapos, nanghihiram lang kami ng instruments. Pero hindi kami makahiram. Wala kaming mahiraman ng Rondalia instruments sa... Baka sa mga school. Meron. Oo nga Pero nagtanong ako sa UP, sa Marikina. Wala. Baka hindi na Parang tinuturo. hindi, yung... Nag-end cold yung trail. So, we finally contacted somebody na nirecommend ni Francis De Vera of Brass Paspas. Ayun, next week naman sila. So, exciting. Ilan songs nire-record niyo ngayon? And ano yung master plan niyo? Alam mo si Mike yung may alam ng master plan. May mga nakabangko lang na songs. Nakabangko, ibig sabihin naka-demo, naka-rehearse. Alam niyo na rin kung paano Si Mike i-record. si Mike kasi yung may alam nung mahina kasi ako sa schedule eh. Pero parang siya sasabihin niya, okay, we're going to record this month and we're releasing it parang on this month sa ganitong buwan. So, I can't keep track. I'm like, that's my weakness. I can't keep track of schedules. Pero, So, kumbaga, set na siya. May schedule na to. may schedules na yung, kung anong song yung sunod na i-record. Dati parang the record company tells you, we need an album by February of next year. So, gagawa ka ng songs, tapos gagawa ka ng demos, pipilian nyo yung songs na yon. Pero dahil since nung pandemic, dire-diretso lang kaming gumagawa. Tapos pag sinabi nung record company, nag-meeting si na Mike and management Superstar with the record company, parang we're releasing a song every ganitong month, every 6 months, or hindi ko alam exactly. And then, okay, may songs na dyan, ready na to record. So we just jam it and then maybe play it in a couple of shows and then record. Ganun, parang. Galing. Anything else? Ano pang
What have you been up to? Wala naman, steady lang. Ay, yung Party Pace is, we recorded a track kasi parang 30th anniversary ng Warner Music Philippines. And they asked a lot of their new artists to record mga legacy tracks from Warner. And then we were assigned to do a version of Laklak with some rappers. So exciting. Na-record na namin yung part namin, tas na-record na rin ng rappers yung kasama si Gerald Dam, kasama rin one of the Ryans of SVC and another rapper, hindi ko maalala kung sino. Pinarinig lang sa akin ni Coach Ray pero they're mixing it at the moment. So yan yung mga ano. Stig. So, kailan labas nun? Soon, very soon. Kasi last week nag photoshoot na for the promos eh. You wanna introduce our guest? Sige. So, our next guest is one of the founders of Imago. He wears many hats. Oo, yun pa. Tapos ako rin, I came to know him as syempre one of the DJs of our beloved NU, 107, diba? And sa TV. Oo nga. Host siya ng show na parang kumakain lang siya, food review. Nauna siya, no? Diba? Parang umikot-ikot lang siya, tapos may konting toilet humor, may konting seryoso, well-written din. Tsaka, yun, as yun nga, one of the, for me, yung sa drums, one of the better drummers dito sa OPM. So, yun, please. Ay, also, sa makina pala. Yes. Oo. Tapos hindi nagko-crossover minsan yun. So, people from the motorcycle industry don't know him as a drummer. Ganun ba? And Ganun ba? people who know him as a drummer probably didn't know that he was a DJ and a host. Gets. Diba? Parang that's why he speaks well on camera. Diba? Grabe. He's a percussionist, he's a session drummer. He's played with Cynthia Alexander, everybody. He's played with Sandwich once. Tapos he's also a mastering engineer at some point. So ang dami, pag may nagustuhan to, gagawin niya na lang eh. Galing. So, yun, without further ado, please welcome Zach Lucero. Welcome to the show. Yeah! Woohoo! Mikropono, yes. Nag-usap kami ni Darren your many hats. DJ, TV, on TV, percussionist, drummer, gitarista, makina. Simulan natin sa... Gigolo, nakalimutan yung gigolo. Oo. Hindi ko alam yun, ha? Yung pinaka-latest mong project ngayon, yung current na ginagawa mo? Actually, meron akong niluluto kay Shinji. Kakatapos na namin mag-usap sa telepono. On the way here nga, nag-usap kami. So, meron akong bubuhay na parang... Kasi yung huling ginawa kong album na ako lang, tagal na eh. Ang dami naipon na yung mga album, yung mga songs. So, yun yung currently na tataraboy natin. Tapos, solo project yun? Yung parang action pack dati. Action pack. Ano nang tawag mo? Sak na siguro. The Gigolo. Yeah, so dyan ako excited. Recently, kakatapos na ng Moto Changge. Yun yung recent project namin sa Makina, sa Eton Centris. Just a few days ago. So, yun. Ano yung solo project? Ba't mo naisip na i-reactivate? Kasi parang long time coming. Tapos, kailan ko ba ito gagawin ulit? Oras yung katapat ko ever since eh. Parang, tas naiipon. Kunyari, papasok ko sa banda. Tas sabihin nila, parang sa'yo yan, Zach, hindi Imago eh. Alam mo yung gano'n? May gano'n talaga eh. So, okay, tatabi ko, akin na lang to. So, yun. So, parang, I think, gusto ko na siya gawin. Parang, medyo, I have to find time for it na. And then, how do you currently juggle DJ voice, yung... sound check, 1, 2. How do you currently juggle yung projects mo? Like, sa makina, parang, syempre, madalas ka rin mag-upload. Tapos yun nga, ito, you're finding na you have the need to do this. How do you compartmentalize yung time mo? Alam mo, secret yan, kailangan matulog eh.
Kasi pag pinilit mo lagi kang gising, find time to sleep, pag gising mo, maayos mo na yung araw mo. Yun ang nahanap, yun ang na-discover ko. Kasi dati pinipilit ko, tatapusin ko hanggang sagad ako, tapos gising ako 3-4 hours later. Sabi ko, teka muna, ba't di ka magpahinga ako ng tama, fresh ka na ulit, tapos mas na-organize mo. May oras magagawan mo naman ng oras talaga eh. Lalo na pag gusto mo. Nag-practice ka pa rin drums or Oh, guitar? may time kasi may super long stretch ako sa US. So I ended up teaching sa School of Rock tsaka Guitar Center. Talaga? Sobrang condition ako ulit noon. Kasi nung simula, imagine 8 start ka, 9 a.m. tas one-on-one, whole day. Nung pandemic. Pagkatapos ng pandemic, tapos meron ko lang mga asikasuhin doon, mga papeles. Tapos mahaba yung stretch, siguro mga 3 months. Tapos balik ako dito 1 month. Wow, sabi ko, condition ako ulit sabi ko, yun. So, nainganyo din ako. Ang dami ko nagagawa, tapos nagre-record ako ulit mag-isa. Kasi minsan, when you're there, maghahanap ka ng outlet. I don't know kung napansin niyo, minsan meron akong pinagtitripan ko, nagtitrip lang ako sa IG. Pero yun, nag-condition ako doon. Feeling, yeah! Yung solo project mo na gagawin with Shinji, sinong personnel? Ikaw lang? O? Ako lang ulit, Ikaw lang. Titipid ako eh. Yung Action Pack live lang naman din may session di ba? Ikaw din ba lahat? Yes, sa ako din lahat yon. Pero may mga guest singers, yun ang nangyari dito sa Action okay. Pack. Pero ikaw ay isa sa mga nag-advise yun, una nilapitan ko na. Siyempre, Raymond. Okay ba to? Hindi ko makalimutan sabi ni Raymond, pahinga mo muna emotions mo. Ayan. Pahinga ka lang, tapos balikan mo ulit. Kasi minsan meron ako narinig, okay ba to? Tapos, si Raymond kasi is very nice eh. Alam ko pero maganda yung pag-ayos yung pagsabi niya, pahinga mo muna, medyo mainit ka, Zach eh. Okay. Gets ko na. Ganyan siyang eh. Tapos nung nakita ko na medyo kumalma na ako ilang buwan, o nga, baduy nito, palita ko na yan. Tapos nung maayos na, klaro ng utak ko, maayos na kami ni Shinji. So yun yung gagawin ko din ngayon. Gawa ng latag, tapos pag live, yung live malabo, yun ang medyo walang oras. Pero yung malabas ko lang yun. I know Imago recently recorded a song. Tell us about it. Narinig ko na eh. Oo, ayun, si Myrene naman. Si Myrene may moments umiinit eh. So, ganda ng kanta, so support. Yun ang makakaiba kasi through the years, okay na kami. Ang struggle lang naman namin, kami ni Tim eh. Pag-recording, kami lagi nag-aaway. Ngayon, okay eh. Kahit naman di recording. Kahit sa van lang. Sa van. Ngayon, okay. Tapos magaang, walang nothing to, it just, I guess, comes with age. Nothing to prove your focus on the song na. Pero kayo ni Tim yung longest and parang founding one of the... Kami tatlo ni Mervin. Although Mervin came in, kasi magkabanda kami tatlo college pa iba, wala pang Imago. Tapos, matagal ko nung kilala yung dalawang college pa kami. So, paano nag-form yung Imago? Kasi I think, yun nga, dahil marami kang hats na baka, yun nga, ang nangyari doon, nang nagsimula si Imago dahil galing yan sa actually galing sa Hungarian Poets. Yung bandang yon nanganak 3 banda, Imago, Barbie, tsaka Mojo Fly. So Barbie ako tsaka si Rich. Si Zach played with Barbie. That was the first Umabot ako ng recording. Tas sa hit yan, di ba? Magkakaibigan naman kami lahat ngayon eh. So para honest, nag-away-away kami nun eh. Sabi ko, tanggalin niyo lahat drum tracks ko, yung mga ganong hirit bata. Ganon? So, yung sa album, hindi ikaw yun. Pansinin mo iba-iba drummer. Actually, na-hassle ko nga sila nun. Nalahatag na yung drums, tapos pinatanggal ko, di ba? Tapos, siyempre, so sila, ang dami na kinuha ng drummer para to session, para matapos na. So after that, pero magkakaibigan na kami ngayon We were all, those are just kid things. Me and Barbie are okay. Richie too. Ricky. So, yun, nagka-Imago na. Tapos, yun, sila nagkaroon ng Mojo Imago Fly. is a college band. Imago, hindi. Kakagraduate lang namin nun. Okay. Kasi yung Hungarian Poets college/NU yun. Nagsabay-sabay yun eh. Tapos, tapos na college and then Hungarian Poets, tapos yun Imago na. So, si Francis Reyes pa nga eh. Hindi nyo alam yun, ano? Hindi ko alam. Si Francis, NU na ako na, sama ka. Si Francis, dami rin iniisip yung mga babae niya sa buhay that time. Dami natin nilalaglag dito, no? So, hindi siya makafocus. So, si Tim pumasok, tapos si Aya, and then Si Tim was from what band?
Wala si Tim, ayaw niya magbanda. So hindi mo siya kabanda nung UST? Ay, kabanda ko siya sa UST noon as Fearless, Free, Kindred, yung mga college stuff namin. nun. Nga. Tapos, So bandmate mo talaga siya nga? Oo, before Ibago. talaga. Kasama na si Mervs doon Oo. sa Fearless Freep? Oo, before Sugar Hiccup pa. Si Merv, kami na ni Mervin yun. Oo nga, no? So before Nakita Sugar ka nga Hiccup, namin eh. Ang daming kwento kay backstory kay Raymond eh. Battle of the Bands yun eh. sa UST? Oh, hawak pa buhok mo nun eh. At tumugtog ako sa Elks Cross. Nakisession ka. Tapos, uy, Kasi hindi doon nakarating yung drummer nila. you remember that, di ba? So, uy, si Raymond, si Mervin yung ano eh, nagturo sa'yo nun eh. Okay, that's galing. So anyway, nangyari, because we wanted to form, kakalabas ng Sangre Poets, yung initial reaction mo is to, you go reach out with your friends, na mga nakasama mo nun. So, si Tim yung nauna. Si Tim, nirekomenda ata si Arvin. Hindi, si Michelle. Si Ang Michelle, the nagrekomenda violin kay player. Arvin. Oo. Is from UST, no? No, si Michelle, si Michelle hinatak ni Aya. Si Aya, saan nyo nakilala? Kay, what's his name? Ong Kiko. I forget his first name. Basta, he was a talent manager. And then, nagharap ako singer. Tapos, nirecommend, why don't you try Aya? So, si Aya naman, meron akong violinist na kilala. Hinakot niya si Michelle. Si Michelle naghakot naman kay Arvin. Yung original Our bass original player. bass Oh. player. Sa first album. And then, second album, ayan na. pasok No, na wait. si Maps. Sandali. Wag mong bilisan. Ay, sorry. How did the first jam go? That's like 5 different people from different places. Magulo. Kasi si Arvin, prog rock. Si Michelle, mga Dust in the Wind yung trip, which we ended up playing. Tapos, friends sama kami ngayon, may pinagtatalo din namin. Ayoko mag-Dust in the Wind. Anong gagawin ko? Yun yung point niya kasi bata kami. Bigyan niyo naman ako ng road, so siya si Dust in the Wind, di ba? Songwriting. Kami naman ni Aya, kasundo kami songwriting. And then si Tim, kasundo talaga kami. Pero nung nagkaroon na, there has to be a focal point na parang leadership. Kasi kung leadership by committee, magulo. So, nagkaroon ng ganon, doon na umandar. So, gawin natin ganito. Yun, doon na nangyari. And then yung Rain song, how long bago yung... Were you doing originals na? Oo. Yun ang, From the start, no? Oo, focus. Oo. May mga sundot na mga covers here and there, pero yung focus was to really write songs. Tapos, Rain song was done actually, umuulan talaga nun. Tapos, nagda-drop D ako nun. Tapos, sabi ko, ba't di mo bali-baliin yung words? Yun ang Actually, yun nga eh. Parang, anong language to? Pero nung tinignan ko yung lyrics, binali lang niya eh. Oo. So, yung creative na, sinuggest ko ibay mo ng konti, si Aya yung binali niya. So, na-inspire si Aya nun dun sa She Has Yet. Kasi yun naman, backmass salita. Oo, So, binaliktad na salita. so- Sugar Hiccup, Oo. 1896. Oo. She Has Yet ni Bonzo T. Costolo. Ano yung baliktad nun? 20 mil something, parang ganun. Mas alam Milio, ko pa yung Milio baliktad de niya. Santos, Yan. parang ganun. So, narinig ni Aya, tuwan-tuwa siya doon. Pero ayaw naman niya gawin backmass. Of course, Gusto niya of want to course. do her own version. So, kanya binali. Doon pala galing yun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ganda yun. Tapos, so, binali niya yung style, tapos nagtitrip lang ako sa acoustics. Yun, nabuo ka agad. Wow. Saan galing yung ano? Kasi I remember yung unang Imago, like madaming open tunings. Madaming odd time, madaming... Yung first time na yon, yun naman yung parang trip ko na tinry ko ipasa or ilagay kasi parang ang sa akin lang being in NU, you hear so many bands come in and parang gusto ko yung parang ayoko gawin yan, gusto ko gumawa ng iba. So, nung nag-usap-usap kayo, ba't di natin gawin ito, pagtripan natin to? So, yung mga odd timing, those are my suggestions. And What were you listening to? Tool? Oo, gusto ko ng Tool, gusto ko si Mavish no Orchestra. Kasi pag drummer mode, minsan, ang nasa utak ko nun yung palo eh. Hindi yung song as a whole. That came in much later on. Mas nagpo-focus ako sa palo talaga. So, kaya napasok sa gitara. And it just so happened dahil marunong ako mag-gitara na a-apply ko. So, pinipresent ko yun sa banda, yun ang nangyari. Nagsisession ka na ba nun? Yeah. I remember, Joey and Cynthia, di ba? Joey, Meron bang Cynthia. ano doon, did it rub off yung... Oo, too But much si na Cynthia minsan. ba and Joey, drums or percussion? Joey drums, si Cynthia both. Minsan, depende. So, kung acoustic perks, kung full band, minsan ako magda-drums. Pero kadalasan ako yung nagda-drums eh. Kay pag full band setup si Cynthia. Oo, nag-rub off to the point na sina Tim na yung pumipreno. Parang
Chong, kulang na lang, kulintang. Sobrang appeal mo na di ba? Magandang pampreno si Tim magandang dynamic namin. Siya yung teka muna yan, siya yung gaganon. So yun, nag-rub off siya. Tapos may sina Johnny pa, nag-session na Johnny. Johnny Alegre. Yeah, Noel Cabangon. As drummer din. Ah. Johnny, Human Folk, and Affinity, yan. Pumalo kay Johnny. And then... Ano naman ang napulot mo kay Johnny? Yung improv and freeform, pagkawalaan na, magbibitaw si Johnny. Doon ako natutuwa sa kanya. Tapos... What was the jazz band you had with Francis? Garlic. Ayun. Was that Louis Talan. influenced by Johnny? Hindi, nauna Garlic. Naunang Garlic. Oo, So you had, that was Louis Talan, Francis, and you? Yeah. Tapos si Johnny, nakita ko kay Garlic, unti-unti na siya nagyayayaya. Pero during that time, mas Coco Bermejo siya noon. Okay. And then, tsaka during that time, NU, medyo pa ako yung schedule. So, hindi ako makakommit masyado kay Johnny. Nung umalis ako sa NU, medyo maluwag na yun. Nakasession na ako todo sa kanya. So, yun, dahil nabanggit mo na yung NU, paano yun? Sabay ba yung, syempre, lumalaki na yung Imago, tapos sa NU, syempre, kumbaga, naging staple na rin, lalo na yung sa Zach and Joey. Ano yung, how was it happening, and paano yung, How'd you get into NU? Yeah, paano? And yun. Okay. Unahin natin paano sa NU. Yung NU, nakapasok ako doon dahil desperado na sila actually. In the Raw, so ako, Barbie, Richie, di ba? So, interview, si Francis Reyes andun. Si Francis, mukha na siyang pagod na. So, yung scene it, pag nag 5 hours a day ka, 7 days a week, busit na yung mga DJ, galit na yung mga yon. Wala ka ng, ang hirap kaya, 5 hours, dakdak ka ng dakdak, DJ ng DJ. Sabi ko, 5 hours ang board time. Yeah, that was the Grabe. time nung 96, 95. Ang daming umalis, parang nagkagulo sila. Tapos, kailangan na nila talaga ng DJ. So, nagkataon na doon ako, bata, college pa, ganyan. Yung mga tipo nila para mas mura yung bahay, di ba? Hi, Atom! So, anyway, ando kami. So, American accent ako kay Francis, hey man, you guys need a DJ? Tumila sa akin siya, bumalik ka dito bukas, sabi niya, sige, kausapin mo kagad si Ron. Game ka, yun. Wala, sobra The siya station desperado. manager, Ron, talk to Titular. me, konting tanong, ganyan. Okay, come back tonight. Ganun kabilis. Ganun sila ka-desperado. Wala nang ano-ano para matapos na yun, magka-day off na sila. And how'd you get the morning show? Kung gano'n ka kabago. Kasi, nag-graveyard ako mga 6-7 months. Wala may gusto eh. Ganun na naman. Wow, talaga? Wala may gusto. Yung morning show kasi nila, si Jake. For those who na hindi umabot sa radio, the morning show is prime time. Yes. Everybody Oh. all the radio stations. Sino ba yung iba? Joe Damango, Yes. Chico Delamar. Chico Ah, and yeah, Del. At Chico that and time, Del. Chico and Del was like, so everybody wanted to be prime time. Everybody wanted the morning show. How did you land the morning ang NU show? kasi iba yung mga utak ng mga DJ doon eh. Hindi sila ganun eh. Hindi sila prime time. Iiwasan nila kung hassle. Ang hassle kaya morning show, you're gonna wake up at 5, wala kang nightlife kasi kailangan matulog na maaga. And then, hindi siya biro. Pressure. Sino ba ugali ng mga doon? You have Myrie. Myrie, steady lang. Si Pontry. Di ba? Ayaw mag-morning show. Ganun. Sa ako na wala akong alam din. Wait, who was before you guys? I think it was sina Claire and sina Jessica Safra. Was it that? Hindi ko nabot si Jeffrica. Mas super senior si na Jeffrica. No, Jessica Safra. I mean, 94, 95. I remember yun yung unang morning show. Oo. Tapos nagkaroon ng Jake. And then si Telma pabalik na. Si Tapos, Joey. Si Joey. So ako naman, sino pa partner natin dyan? Walang sumasagot. Tapos wala naman ako doon eh kasi panggabi ako eh. Ayun na, nagsasuggest na sila na wala akong kaalam-alam. Si Zach na lang, tambak na sa umaga. Papayag naman yan. Sabi, wala ko naman. Sabi, anong gagawin ko dyan? Morning show, okay. Tapos, yun, crash course into serious DJ work kasi si Joey, grabe yun. I mean, yun ang trainer, senior. Talagang, yun yung tipong, okay, Joey, pasensyahan tayo total, it's been years naman eh. Si Joey, meron siyang love life problem during that time. Dito ako namangha sa kanya. Heartbroken. Aga-aga, 5:30, ano ba ito? Magsisimula tayo, iyak siya na iyak. Tapos, pagpalo na 6 a.m. Yeah, 6 a.m. Tanggal. Yung iyak niya, ibang tao na naman siya. So, nahihilo ka. Ang galing mo naman. You're emotionally crying, bawling your heart. Pag pro na,
di mo mahalata na may ganun siya. Doon ko nakita yung pro level na iba to, sabi ko. Dami ko natutunan kay Joey actually. Yun yung masasabi ko, mentor ko talaga. Joey, sus, galing talaga. So, nauna yun, wala ka pang band? I mean, Meron na. Yung Imago, paano yung timeline pala nun? Sorry. Halos sabay ng NU. Halos sabay. Nauna Hungry Young, then NU eh. Tapos, Naalala ko, uwi ka maaga kasi may radio show pa. paalam ako, ganun pwede siya, ba kayo ganun mauna siya. kasi ganun, ang hirap talaga. Tapos, yung morning show, because of the pressure, doon ko naintindihan, sabi ko, kayaan nyo pala ako. It wasn't about talent or anything like that. Si Zach na yan. Siya naman yung bago eh. Wala naman siyang choice eh. Kailangan na gawin. Parang ganun yung nangyari din eh. Nag-work lang, you know. Pero parang feeling ko, yung parang high school ko, or hindi magiging complete pag walang ano eh. Parang on the way to school, every day talaga. You know, that's what Wala lang. I miss about radio. Diyan ako nahihinayang. I wanna sound like an old fart na parang batch namin ganyan. Nung pumasok talaga internet, although very liberal, maraming opportunities to do your own thing, nawala yung focal point eh, na kunyari ako taga-gantong school, ikaw taga-ibang school, pero dahil pareho tayo nakikinig ng Enyo, pag nakita tayo sa gig, alam mo kung sino Deftones, alam mo sino E-Heads. We're part of a scene because si Enyo ang nag-feed sa atin lahat na hindi naman tayo magkakilala, magsasama. Ngayon, hey man, what do you listen to? Oh, I know this band called the Pineapple Grass Roots, whatever. Talaga, so ano pakinggan yun? Ay, ginugol ko lang yan eh. Wala tayong connect yung mga, gets mo? Although Spotify kahit papano is now feeding and curating, di ba? Iba nun. Yun ang di nila maintindihan. Saan galing yung chemistry nyo ni Joey? Parang Parang matagal na kasi kayong magkaibigan. Di ba? actually, I would attribute that to si Joey, yung talent niya mag-adjust sa akin. I was young eh. Siya yung magaling sumalo. Kumbaga siya yung DI sa dance instructor. Siya yung nag-lead. She was leading it. Yeah, siya But it didn't yun. seem that way kasi so Ganon siya kagaling. Galing. Kumbaga, di ba sa DI, bakit ko to naging reference? Kasi lumaki ako, nanay ko lagi naggaganyan sa'yo. Anyway, pag DI, kung magaling, hindi mo makikita yung galing ng nagli-lead. Papashine niya yung sumasayaw na girl. Parang ganon. Ganon kagaling si Joey. Ano yung favorite rock awards memory or experience mo? Memorable but not necessarily my favorite. Yung nagkabatuhan ng baterya piso dahil si Dieter Ocampo, sinabi niya, may movie siya eh. Jologs. Meron siyang movie na Jologs. So, Jologs. ang gusto niyang spill, o sinabi niya, dami naman Jologs dito. Hindi niya natapos na, kasi Jologs din ako, yun yung ending line niya. Wala, nag-react na tao, batuhan, tas oh my God, Rayo. Tapos si Myrene yun, tsaka si Dieter. Myrene, nagalit pa nga. Umayos kayo. Bisita namin siya, gumagano na. So ako nasa gilid, uminom na akong beer. Bahala kayo dyan. Gulo. Yun, memorable sa akin yun. weren't you hosting that show? Hindi, I was, that particular show, hindi ako nag-host. It was somebody else. Tapos yung muntik ako natanggal. Yung first year yun. Sabi ko kasi si David Boniface at si Anjanette Abayari, yung ka-co-presenter ko. First year. Tapos hey, let's spice things up, sabi ni Anjanette. Sexy star siya, di ba? Okay, we were presenting Song of the Year. Sabi ko, actually, if you think about what I said now, this baliwala naman. Sinabi ko, you know what happens to me when I hear a good song? I get a hard-on, di ba? Parang wala lang. Back in 97, hindi pwede yun eh. Si Atom, lumaki mata. Tapos sabi niya kay Mike, can you say that? Ganun na yung nangyayari. Pedero. Si Ron, galit na galit. What are you saying? That's not in the script. Hindi, si Atom ang nagsabi, can you say that? Who's this guy? Gumamit mo si Atom. Super bago, sinasalang. Style kasi Enyo, salang ka lang salang. Eh. Tapos tapos si Ron, alam mo ng boss ni Ron, hey Zach. Sabi niya, shouldn't have done that. Ganun siya. Kinakabahan na ako. Tapos, lumakad pa ako kay Atom. Sabi ko, Mr. Henares, I'm really sorry. Ganyan. Tapos si Atom, sinabi na kay Quark, hey, I like that Zach. He called me Mr. Henares. Yun mga dalawang hindi ko makakalimutan na Rock Awards. Actually, ang daming kwento ng Rock Awards. May nagdadabog na hindi nanalo sa CR. Yung mga, syempre, Seryoso? Hindi ko babanggitin yung mga Sabihin ganyan. na natin. Off the cam. Kasi kilala niya lahat yun eh. Tapos pag makarating sa kanya yan, ako, gulo na naman yan. Yung si Zach talaga, naglalagay Paano na-conceptualize yung Rock Awards? Kayo amongst yourselves? Parang gusto nyo na gumawa? That was the brainchild. That was, I think si Wicket ata nakaisip na. I only know of Wicket sa online and after. Hindi ko siya naabutan. 93 or 4 ata ang first. So, way before I got in there.
nandun na siya. It was to give tribute to mga releases that year at pag magsama-sama na yung community. Yun ang pinaka-point na. Ikaw, Rems, meron kang favorite na memory ng Rock Awards? Rock Award. Madami kasi Saya kasi. actually ang hazy yung Rock Awards kasi backstage ang daming alcohol. So hindi mo na alam paano ka nakakauwi. Alam ko magbubook ka na ng hotel para hindi ka na mag-drive. Iwanan na lang natin sa ganun para kasi ang layo eh. 'Di ba? World Trade, Correct. sobrang layo. So para safe ka umuwi, mag-book na kayo ng hotel, tapos mag-taxi na lang kayo pa uwi. Pag Rock Awards talagang they'll make sure na lahat ng artist backstage is well supplied with their party stuff. And everybody, you were all kids. Wala namang older people than, 'di ba, than the station management eh. Yeah, wala. Bata It lahat. was all kids. And he was The very youthful. DJs. Kasi the mura nga artists. sahod pag bata. How about yung going into on TV? So medyo ang laki na rin ng NU, I guess. Parang No, it was the next logical step. Oo. Because on TV and the creatives of NU, it made sense. And unfortunately, there was a lot of ipitan because of that. And pwede ko naman ito sabihin eh. Kasi ang nangyari, naharang or hindi makapasok sa isang cable network ang on TV because it was being kumbaga may tinatapatan na upcoming cable channel din. Mm. So, kakaharangan. Politika na. Oh, if you cannot go, business moves talaga. So, if you cannot get into that cable network, paano ka susuportahan ng sponsors? So, si Atom had to shell and siya. Hanggat napagod na siya, hindi kaya. Pero nung nilapitan ka nung una, 'di ba? I mean, kasi ikaw yung one of the may travel show ka tapos Rome. That was a nice low budget. eating tsaka food review rin. Nauna ka talaga sa Oo, YouTube. Yung low budget yung nakakatawa kasi wala kang budget eh. So, how can we make this fun? O, dito na lang tayo. So, nandun kami sa Circle, tumitingin kami mga butterfly farm sa Circle. Yung mga cheap thrills ng fun din naman. Pero masarap naman. Ako, parang natawa ako. Parang, parang okay to. I mean, pwede, di ba? Di mo kailangan lumayo to have fun. Naalala ko pa, si producer ko, si Margaret yun eh. Zach, review mo yung mga banyo. Alam ko yung lahat ng masasamang banyo sa UP. Kung saan kami pumunta, meron isang, ano ba tawag, may banyo sa UP, sama talaga eh. Kilala doon during that time. Siyempre, you guys weren't studying then anymore. Pero during that time, yun yung kilala. Sama talaga. May banyo sa UP, may nagtitinda eh. Alam mo ba yun? Talaga. Sa AS, inabot ko, may wala akong ganito. Meron sa banyo. Talaga, may nagtitinda sa banyo. So, yun yung mga trips sa Rome. Yun yung mga, ang TV was fun. Okay siya. Kamusta yung transition nun? From radio to TV? Instant, parang okay ka lang, ganun? Sanay na. Enyo kasi, they'll ask you to do things, you have to do it na lang bigla. Walang formal training. Really? Gawin mo na lang. In fact, sinabak na lang nila ako mag-host ng pocket concerts. As in, intentionally, Ron, gugulatin ka. I was just to observe. Kasi this was day 3 pa lang. I got in NU on a Wednesday. Kasi Sunday si Indero, Monday interview, Tuesday pahinga, Wednesday DJ, board work, and then pocket concert weekend. Wala, hindi pa nga ako pinapasalita on the mic, 'di ba? Biglang go up there, sabi ni Ron. Anong pocket concert yun? Green Hills. Sandwich played. Probably. And then hindi pa sandwich. Hindi pa. Kasi 99ish kayo eh. Paporma pa lang sandwich before that. As in literally baby pa ako sa NU. So siguro si mga tipong Yano days pa yan, yung mga ganun bands. Go up there. Host it with JD. Grabe, nanginginig ako. Kung anong gagawin ko talaga. But it was good. It was fun kasi sasaba ka talaga nila, Ron. So, ganun din. Ikaw na mag-host. Okay, sige, game. Laban na ng laban. Yung naman, yung journey mo sa Imago, ang daming personal changes. So, after ng first batch, which was included Michelle and Arvin. So, ang nangyari, after the first album, second album, pumasok na si Myrene. What happened to Arvin and Michelle? Si Michelle, nag-focus na siya sa, Nag-focus na siya sa race journalism kotse. Oh. He was part of
Hindi Top Gear eh. C Magazine during that time. Nung time na si James Deakin pa yung editor-in-chief. So, napahilig niya sa kotse, wanted to concentrate that. Si Arvin, totally different direction. Ang first love niya talaga was more of progressive stuff. Did he get into another band na prog? Oo, marami na rin siya na sessionist na here and there. Tapos, yung direction ni Imago from first to second iba, actually, walang katugma-tugma lahat ng album ng Imago kung pakinggan mo. Iba-iba eh. Ako okay lang naman ako doon. Pero yun naman, yung second album was si Aya naman yung driven to natutuwa na siya. Aya was meeting more bands. So meron siyang hinahanap na tunog. So kami naman, sige, let's try it this way. So ganyan yung tunog ng second album. My Ring got on board. And then, second album, third album, fourth, Aya wanted to join The Voice. Sinabi na namin sa kanya, wag mo nang gawin yan. Ano nangyari, di ba? Natalo. But, of course, Did she leave the band before joining The Voice or? No, halos sabay yung reason niya. Kasi she wanted to do something else. And, in fact, yun ang naalala ko eh. She wanted to leave the band. Sabi ko, bakit? I'm gonna join The Voice. Yun yung nirarason mo. Maintindihan ko pa nga kung gusto mag-solo. Pero, yun ang sinabi niya. Baka in her head, kasama na yung pag-solo niya. And then, Who was the singer after Aya? si Mayumi na. How did you find Mayumi? Si Mayumi, hakot ni Darwin. Dito nga yung Superstar. dito nga yung Dito ba? audition. Alam ko madami kang auditions eh. Yeah, it was here. It was done In this studio? Yeah, in Okay. your place. And then, Wala ako doon ah. I mean, they can use my studio, but I wasn't in the auditions. and then, Mayumi was with us from 2012 till about 17, 18. Tagal Did she din. record an album? EP. An EP? Yung Kapit. Kapit EP. And then, ikaw rin nag-produce. I produced. Madami akong pinroduce sa inyo on and off. On and off. Either me or Buddy. Diba? Correct. And then, si Mayumi na in love, married an American, so goodbye. So she went. So yun yung kaya nag-exit si Mayumi because she got married. Okay. And then, buhay US eh. So, mahirap talaga. Then after that, As in American, kanu talaga. kanu talaga. Okay. White boy. But He's a white boy. but you married soon after, diba? And you moved to the States, hindi ba? Ako? Oo. I got married nung pagkalis ni Aya, I got married. And then, When did you move to the States? actually yung States actually bata pa ako nandun, balik-balik lang. Okay, Pero yung paghaharap ng citizenship, kailangan ko na gawin ko. Winarning na ako sa immigration na, do you want this citizenship or not? You've been stalling for so long. And then 2013 yun, back and forth na. And then after Mayumi, si Kiara. Where'd you find Beauty. Kiara? Kiara ako naman nakahanap. Kasi naghanap lang ako nakita? ng YouTube covers ng Imago. Nakita ko siya. Ay, hindi. Sorry. May nirecommend si Darwin na singer. Tapos I was watching the singer in YouTube, and then one of the jam sessions of that singer was with Kiara, na nag-gravitate ako towards Kiara because of the type of voice that she had. And then that didn't last. And then ngayon si Corey na. How'd you find Corey? Corey. Corey was a solo artist. Yes. Diba? Si Corey, nahanap ko siya kasi dahil ini-interview ko siya sa makina. Nga, nagmumotor yun Nagmumotor eh. kasi yun eh. Wala na si Kiara. Tapos ini-interview ko siya. Tapos, kamusta ka na? Apparently, after pandemic, medyo nawalan ng gana si Corey kasi walang tugtog. I mean, for musicians, parang mong clean up yung wings ng artist, walang tugtog, di ba? Pandemic. So, parang down siya about that. Sabi ko, gusto mo mag-Imago? Right after the Ganun interview. kasimple. Oo. Subok ka. Sabi niya, tara, kasama tayo. Gumagano siya. Ayaw niya sumagot. Defensive na siya kagad. Kaya ko ba to? So, hinayaan ko lang. Tapos, nag-message siya back again. Ayun, nag-work. And then you recorded this new single with her. Is that her first song with you guys recorded? Oo. Siya na yung ano. Siya na Tell yung, us about the new song. I know there's a guest artist and a new producer. Yes. Yung new producer, ikaw rin nag-suggest eh. Oo nga, syempre sasabihin mo sa kanila, hindi sa akin. Alam ko yung sagot. Marami akong tanong na alam ko yung sagot. So, pero ang nangyari is, eto medyo, since balik-balik ako, there are a lot of things ngayon sa Imago na more sila na nag-aasikaso. But nababalita ko naman sa Viber group. So, sa nakita ko sa Viber group, so,
we're gonna try a new producer recommended by Raymond, si Tim, which is, nakatrabaho ko Tim siya. Marquez. Tim Marquez. Oh, One Click. Unang kita ko sa kanya, uy, The Cure. Gustuhan ko to, ah. He's got the hair. And then, si Corey, and then song pa ni Myrene. So, the method na ginawa nila, style niya, very minimalist madami siyang space na nilalagay sa kanta niya, with this song na bumagay. So, yun, nakakatawa pa nga, ganito naka-evolve yung banda. Meron siyang pinapagawa sa akin na hindi ko magawa. Gitara, kasimple-simple. I mean, it was a style. Meron akong hindi matamaan na muted string. Tsaka natuwa ko sa kanya. I mean, he's young. Pero he knows how to talk his way with artists. Sir Zach, baka you can try. Galang-galang pa niya. Sir Zach, okay. Ganto na to progress. Ganto na lang, Tim. Ikaw na gumawa. Okay na ako dyan. Matapos na to. Nung ginawa niya, yun, sabi ko, ako na yung nagsasabi, ganda nun. Good job. Take me yan. Take me okay, yan. tapos si Marie gumagana na siya. Good vibes pa rin eh. In the end, it's for the song, di ba? Lumabas naman. Are you going to reveal the guest artist or not yet? Sabihin na natin, Sabihin si mo na. Ebe Dancel. How did you, ito hindi ko alam. How did you arrive on getting Ebe for the song? Si Ebe is a good friend from way back. Alam mo si Ebe, kasabayan namin yan. We understand each other's struggles with labels, how to get the song out. Lahat ng drama ng bata when you're starting with a band. And we never did anything with him. Wala kaming ka-collab. Ang dami ng collab ni Imago here and there, kung sino-sino. Bakit hindi si Ebe? Ebe said yes right away. Yung ginawa niya, hanap talaga. Eto pang lupit ka. May kukwento lang ako kay Ebe about kung gaano siya kabatikan na sa studio. Kasi, I don't mean to sound technical, but siyempre may tone ang boses mo. Kunyari may instrument. The engineer needs to clear the frequencies para lumabas yung boses. May mga masking yan, di ba? Si Ebe, narinig na niya yung kanta, siya nag-iba. Nag-EQ ng sarili? Nag-EQ niya sarili kasi nung take, litaw na agad. Alam niya, as opposed to, let's say, Corey, sang normal, Tim had to clear the path for Corey. Kasi, basta, that's years and years of experience. Galing ni Ebe. Pinapahin ko kasi yan. Yan doon anong recording? Oo. Ay, kay Ebe hindi. Pinasa na sa akin. Kita ko kagad yung ginawa niya eh. Yun na yun eh. Alam niya eh. Di ba? Talking about Makina, ano naman yung inspiration mo for creating the show? Okay. Kasi that was born out of Radio Republic naman. So, we did the radio channel for OPM stuff. Tapos we wanted to do an event. No, tell us about Radio Republic. Okay, Radio Republic. So, after I left NU, after 2-3 years, parang namimiss mo na yung radio board work, di ba? Parang nahahanap mo na. But there's nothing that you can get into at that point because I didn't want to get into any station but unless mabuhay NU ulit kasi bahay yun eh, di ba? And then, internet na talaga yung umaapaw. So, si Sir June C., who did the Elements Camp, wanted to do Radio Republic. You know, niya si Twinkie. Twinkie got Ron. Twinkie said get Zach. Ayun na. Kelly kasama dyan. Kelly Mangahas. Kelly Mangahas. Kwan. And then, yun na. Nabuo yung group. And then, we formed Radio Republic. So, yung business model nun, events, music, and ad placements. So, isang event na naisip ko, gawa tayo ng motorcycle and music. So, that, ng mga anak Motobuilds Pilipinas. So, yung Motobuilds Pilipinas, first year successful. So, nung pag successful na kasi isang event, you're gonna go back and target all the manufacturers that supported it. So, yung mga Yamaha, Honda, Kawasaki. Problema, yung media na Radio Republic, it didn't make sense to them kasi banda yung feed mo sa Facebook bilang si Zach nagbumotor. Banda. So, ang gulo, di ba? Sabi Zach, hindi pwede kasi yung media mo, music, tapos pinahalo mo na motor. So, pinaalam ko kay Radio Republic, guys, manage that first. Buuin ko muna makina para masustain natin si Motobuilds. So, ginawa natin si makina, pure, yun na. Bakit ka na in love sa motorcycling and matagal na yun? I mean, Yeah, oo. Motorcycles, actually, nung ayoko nga sana gawin makina kasi release mo yun eh. Yun yung, ayaw mo naman maging trabaho yung, naging ganun lang talaga eh. But, yeah, motor ever since bata, trip na trip ko talaga yun. Si Bisikleta. Nag-ano ka rin, di ba? You have also, Kasalanan din ni Zach yun eh.
yung unang kasi Custom. yung unang let me just say that Zach, I think you single-handedly binuhay yung custom motorcycle building scene sa Pilipinas. I know it was there, but it was in different, may kanya-kanyang scene. Parang because of Makina, parang nagkameron, syempre may challenge, may uy, pwede pala yun, 'di ba? And now everybody's building, 'di ba? May kanya-kanya ding Oo. It was I think nagkataon lang Makina was blessed. It was in the right place and the right mindset na at saka nagkasundo lang talaga, walang bangayan. Tara, magsama tayo motor. Hindi, madaming bangayan, inayos mo lang. Organized bangayan. Yun, Organized no? bangayan na. Organized Kasali bangayan. naman nun, any Tama. scene. Diba? Competition naman meron. May competition and then inayos mo lang, cut the bullshit. Let's just build, parang to make it short, parang cut the crap. Let's build fucking bikes. Parang Diba? magsama-sama tayo para makita ng lahat. Oh, Yun. pagalingan. Oo, Diba? tama, Hindi tama. lang, kasama naman yung pasikatan pero madaming pagalingan. Tama. Nandun ako sa, I think it was the first or second Makina. Kasi si Zach at si Mike Dizon mahilig sa motor. Tapos sabi niya, magmotor ka na rin. Yan naman, nagbabike ka naman eh. Di ba? Nagbabike ka Same lang concept. parate. Tapos inikot ako ni Mike sa Makina sa Tiendesitas pa yun. Zach, maliit pa. Tiendesitas. Tiendesitas, inikot nga ako. Tapos sabi, ituro mo yung gusto mong motor. So, turo lang ako ng turo. Ito, ayaw ko ito. Tapos pagkatapos, inanalyze nila ni Zach. Ang gusto mo, cafe racer. Yan ang tawag. Mag-research ka muna. So, nag-research pa ako. Siyempre, hindi mo naman pwede pasukin ng hindi mo naintindihan yung buong coach. Dahil pala gusto ko rin yung ganung type ng music, yung forma, lahat. So, ended up getting a motorcycle because of Zach. I got one of your motorcycles. Oh, the blue one. Tapos dahil pareho kami ng balor, lagi ako nasi Sir Zach. Diba? Ano yung Sir Zach? Ako rin nare-Raymond. Nagmomotor ako, Sir Zach. So, tumitingin kasi Sir hindi ko pangalan eh. Tapos tatabihan talaga ako, Sir Zach, suplado mo naman. Hindi ako si Zach. Woo! Gaganon. So, minsan umuoo na lang ako. Tapos, Tsaka pa-picture ako. naman, Sir Zach. Pa-picture na lang Tsaka, ako. Rames, e-heads, ganyan. Kunyari may gagawin akong tugtog na yung mga upload ko lang. Okay, si Rames yan ah. Pag magkatabi kami, hindi kami magkamuka. Pero pag kanya-kanya, parang pag pareho lang ng balor, di ba? Drummer na nagmumotor, parang, di ba? We're not even the same height. Nandun ka ba nung sa Marilake na this guy was insisting na ikaw ako. Tapos sabi ko, hindi talaga ako si Zach. Wala tao lang. Si Mike, si Shinji. Tapos tawa lang sila ng tao. Tapos finally pumayag na lang ako. Okay, ako na si Sir Zach. Tinag ka pa sa Facebook and then everybody said, that's not Zach. Tinag ka sa Makina eh. So, di ba? Kakatawa. Tapos, yung Makina, anong latest dyan ngayon? What are you excited about? The 2024 Makina Moto Show sa SMX. Natutuwa ako kasi from Tiendesitas we're now in SMX for buong 4 halls na. Wow. Nakakatuwa kasi we were able now to put the community kasi meron kasing mga segregation eh. Meron kasing small bikes crowd, hindi mo mahahalo sa big bike crowd. Lungkot naman, bakit ganun? Na-analyze ko, it's because of how it was presented. Kung yung small bike crowd show mo, lagi parang noon time show yung dating, yung big bike crowd, hindi talaga pupunta doon. Pero pag yung present mo siya na, guys, expo to, hindi natin kailangan magsigawan sa loob ng expo, it can be cool and calm, behave lahat. So, nagawa natin yan the past 2 years. All the manufacturers were there, big bikes, small bikes display, lahat nandun. Tapos steady lang, nagsama-sama lahat. Walang nang babadoy here or there, di ba? Walang ganun, maayos. So that's what I'm happy and excited about. And maulit na naman siya. I mean, SMX, we're excited. Naalala mo, I think it was the first or second Makina yung may design lang ng bike, isa-submit mo yung design mo. Oh, masaya din Sino yan. nanalo? That was the second Yung Yamaha. The Yamaha. XSR. We had 3 winners, I just forget the name. Pero siya, sketch off. Oh, it's a sketch It's off. a sketch Do you remember Lance? Shout out kay Lance. Yes, Lance is one of the winners. He's an architect, one of the winners. Diyan yung bike, yan yung motor niya. Ayan, dyan sa bahay. Okay. Iniwan niya dito, may hiniram niya yung bike ko kasi... Oh, okay. Naalala ko lang bigla kasi nandito si kaya Lance yung... was one of the and it was halo-halo voting. Madami may gusto sa mga designs niya. Basically, you need to sketch it, tapos ibubuo ng actual builder. Oo. Parang ganun. He's a music fan, he's an architect. Nandun ang birthday ni Erica. Yeah.
Yan, Taga yun, dito nandiyan pala yun. siya? Hindi. Iniwan niya lang. Ah, okay. Hiniram lang yung Husky, tapos iniwan niya yung bike niya. So, nandyan yung bike. Naalala ko lang kasi nandito. Oh, the sketch off. And now, because of the success of Makina yung mga motor, you're venturing into cars, which I know you also love. Yung may Jimny, nakita ko yung Jimny na Jimny episode. Yung car kasi, matagal na yan, the manufacturers were asking me to do it papuntang pandemic na. Matagal na. Eh, hindi ko, parang wag na, ayoko na muna. I was spending more time here. Si America lalabas lang. A rocket is going, balik-balik dito. Hindi ko na pwede gawin yung buhay motor lang ako. Yeah, buhay motor lang. Kailangan ko na talagang family car. So, okay, sa shopping tayo kotse, might as well gawin content ta, di ba? So, yun. So, it started with the Jimny. Yun, nagsunod-sunod na. In fact, yung pila ngayon for the cars all the way till Feb 2024. For you to review? Oh. What a job! Wow. Pero ibang mundo rin ang kotse. It's not, this is where nothing against the car community, but the motorcycle community is very tight-knit. Ibang mundo mas kanya-kanya ang kotse. What do you mean? Ang motor kasi, kagaya na pagsama-sama natin lahat sa SMX, ang car, iba eh. Ang daming genre. So yung mga, kunwari kung Toyota ka lang. Ganun Oo, ba may yan? ganun eh. Tapos meron pang sa Toyota, meron pang mga lumang Toyota at bagong Toyota crowd. So, that's just one brand. Meron ka pang Honda. Tapos, even the off-road. Yes, there's an off-road community, pero may mapa-Jimny lang. May mapa-Hilux lang. I mean, si Shinji knows about that. Oh. Hilux and Hilux Club. Oh, Hilux and Toyota. Kaya pala sila ma-jersey na Hilux Club na. Ganun eh. It's hard to put everybody together eh. So, iba. Not that it's a bad thing. It's just that I find na parang It's different. Mas pamilya si motor eh. Mas madaling magkawayan, mag-peace sign. I mean, yung car guys, di naman, hey man, Hindi mo walang mapapansinan. Yung motor, napansin ko yung motor, kakausapin ka sa kalye. Oo. Na hindi ako kwentuhan. sanay na may kumakausap sa tabi mo. Pare, anong motor yan? Yung gaganon sa'yo, gaganon. Husqvarna, KTM. Okay, Husqvarna, Ganon sila eh. KTM. Oo nga, no, sa auto, hindi naman, pare, ano yan? Anong kulay ng bios mo? Walang ganon eh, di ba? Kanya-kanya eh. Sa musiko, ganun, di ba? Pag drummer, pwedeng mag-usap. Oo, tapos magkakaintindihan pa. Pare, paano mo ginawa yung katutug? Kasi pwede... Magkakaintindihan yan. Diba? Tapos yung mga bahista, gitarista din. Bahista, hindi yata Judge, nag-uusap ang mga Judge. bahista. No, they will never talk shop. Wala. Kunwari, si Buddy and Myrene will talk about everything but bass. Tama. Nga, no? They will talk about, they're good friends, they'll talk about anything but bass. Wala silang bududum, boom, boom. Anong compressor yung gamit mo? Wala. Anong gauge ng strings mo? Parang hindi But kinakalawang. guitar players will always talk about gear. Correct. Di matatapos yan. Hindi mag-uusap ng anything else but gear. Diba? Tapos paramihan ng pedal. Hindi na yata ngayon Hindi na ba ganun. ganun yan? Iba na ngayon eh. Parang modeling na ngayon, Zach. Okay. So ano yung amp modeler mo or whatever. Okay. Parang Minimalist na. Minimalist na? Mas. Pasok na ako dyan. One pedal guy lang ako. one pedal ka lang ba? Pero blue? Hindi. Green. Wala akong makita blue eh. Gusto Blue ko lahat ng powder gitara blue. mo eh. Bakit Yeah. pala? Bakit blue lahat ng gitara mo? Natuwa lang ako sa sa Pelham Blue na yan, tsaka Lake Placid Blue na. Pelham Blue from the Foo Fighters, Trini Lopez. Yun. Yun ang simula. So do you have the Trini Lopez? Hindi Trini, yung Growl. Yung Growl. Oh my God. Mas mahal. Ano siya? What people don't know, that Growl is actually a custom Growl. Kasi wala na akong mabiling Growl, so pinagawa ko siya. Okay. Paano? Pero Gibson. So yung parang matulis na gano'n. So ano siya, natripan ko lang yung kulay. Kaya lahat ng gitara mo, Pelham Blue. Pelham Blue. Pinakostom mo lahat yun or hinahanap mo lang? Hinahanap. So which ones do you have besides the Growl? Meron akong Fender na blue, na Strat, meron Firebird, meron singer ng isa sa mga favorite bands ni Diego. Ang dami na. SG? SG na napunta kay Chuck yun eh. Dali. Chuck Isidro? Sa Impossible Germany song. Wilco? Si singer Jaguar? Google natin. Parang Gretsch? Hindi. It's a Gibson SG. Pero SG nga. signature ng Okay. kay Wilco. Tapos, ano pa ba?
336 CS, 335 na Gibson, mga ganun. Tapos nung na-addict na ako sa sa mga hollow body, yun ang hirap magharap na yung halo-halo na yung kulay na. Yung hirap na. Wait, why did you transition from drums to guitar? Is it because the States? Hindi, it's because nung wala na si Aya, nag-discuss kami ng band. Parang yung tunog ng songwriting, incorporate na tayo-tayo pa rin. Lipat na lang ako ng gitara. Okay. Tsaka para asa rin si Tim. Kasi nung drums ako tsaka gitara siya, hindi kami nagpapakialaman, wala naman. Ngayon gitara na ako, papakialaman. Ano ba, lakas-lakas mo, ganun na yung usapan na iba. Pero it was because of the songwriting. No, wala na si Aya. So since kami dalawa and then Mylene, at least meron pa ng tipo na ganun. Kasi pag may pumasok ibang gitarista, di ba? Which do you prefer? I mean, ultimately, yung drums or guitar? Pareho eh. I can't, wala eh. Walang favorite. Gusto ko silang dalawa talaga. Wala akong masabing mas favorite. Pero kung turuan, mas confident ako sa drums. Mas kaya ko. Shout out mo, sino mentors mo? Sa Drums. drums? Okay, Rolly Kison is my number one favorite. Kaya ka ba naging Rolly? Nauna siya. Syempre. Ano siya, lefty, sobrang sarap, minimalist. And then I learned kay Mar. College yun, Mar Dizon. Good teacher. Paano mo na-meet si Mar? Sa zoo. Araw-araw kasi siya nandun. Sa lahat ng tao, sinasabi niya kapaturo. Okay siya. Tapos yung mga kabatch niya, yung mga kabatch ko during that time, si Benji was there. Si Bagets. Si Franklin, si Alice Benitez. Bell, si Jojo Lim. Si Franklin became Barbie's drummer after you. Yeah. Oh, okay. I was the youngest one. Ako yung bagong dating dun sa group nila. But they were much higher batches na natuto sa kay Mar. And then si Mar lumipat sa Cubao to another place. Siguro naka 1 year din ako kay Mar ng lessons. Nag-work ka ba sa Formula? Hindi. Okay. What's Formula? Yung bar sa Libis. Natugdugan ng mga... Under Wingard Tracy, pero mga once or twice lang. I thought I saw you there. Si Wingard kasi, kaya ako nakilala yung show band or cover si band. Si Mondo ang nag-work yata doon. Hindi, si Mondo nag-work doon. Pero ako, before NU, Wingard Tracy, I was working with tsaka si Celeste Pacana. Who used to manage mga Side A, right? Side A Freestyle. Kasi I was ang lalim ng backstory. Kasi before NU, nag-announcer ako sa City Right, but not on radio. Nilagay nila ako sa zoo. And dun ko nakilala na sina Wingard was handling the band. So ko nakilala yung mga bands, labas-pasok. Akala ko sa Formula mo sila nakilala. Hindi, sa zoo. And then, yun nung sa bands, sa drummers pa, Raymond Marasigan. Hindi tayo nagturuan sa drums. Ako tinuruan mo sa magaling drums. Yun eh. Hindi tayo nagturuan. You know what? If you're talking about... Nag-jamming tayo ng percussion. Drum and drummer, tsaka mga jamming. Hindi, pero in terms of mga gusto ko, mga napupulot ko in terms of palo and feel. Raymond, Mike Dizon, Robert De La Cruz, first si Jeros ng Urban Dub. And lahat ng banda ngayon, si Jeros. Oo. Sarap I think he has the most bands right now. Sarap pumalo nun. Mitch. Singson. Sobrang steady. Hindi man flashy eh. If you connect as a band as the drummer, yun na yun. Yun ang those are the drummers that I enjoy watching. Not because kaibigan ko sila. Natutuwa talaga ako sa kanila. So, yun yung mga drummers na gusto ko. How about sa YouTube space? Do you have any... kasi I think you're one of the first rin to be successful. Kumbaga, parang feeling ko hindi masyadong nagamit yung YouTube as a medium, especially in the Philippines. Hindi kasi siya, walang engagement like FB na matatag mo yung buong bayan. Wala eh. Paglabas mo ng video, bahala na si YouTube eh. So may ganun factor. In YouTube, one of the first channels na gusto kong gawin was a cooking show called, totoo to. Bago to lahat, ang gusto ko gawin is a cooking show called Sarap. So, irarap ko yung ingredients. Like, this is spaghetti, lagyan natin ng sibuyas, blah, blah, blah. Mga 2 minutes lang, tapos luto na. Pero may music,
So, gumawa ko. Ang hirap. Sabi ko, hindi ko ito masusustain linggo-linggo kasi gumagawa So, naging ka ng hirap. Naging hirap. Hanggang ngayon, I'm still thinking how I can pull that off. But, You're doing mga skits ng rapping sa ano mo eh. ayun naman, ayun mas madali. Yung Rappler. Current events. Current events. Mas madali kasi may content na So yun, that was fun too. Mga rap ng mga current events. Tapos may logo ng Rappler yung R. Tapos may hip-hop na cap doon sa R. Binati pa nga ako ni Maria Ressa nun eh. Hey, that's nice. Nag-comment. Sabi ko, kinabahan ako. Akala ko, take that down. Kasi logo nila ginamit ko eh. So yun. Yun, sorry, going back dun sa YouTube, yung, di ba you wanted to do a cooking show, paano siya, yun nga, paano mo na feel, and paano mo na, ano yung feeling mo yung keys to success para sa, I don't know how to, YouTube is zero, it's only your content eh. Pero ito nakakalungkot sa YouTube. May mga magagaling na hindi naman pinapansin. So bakit ganon? I mean, baka kailangan nga magpakita ka ng dede or something, di ba? Or pa-sexy ka or what, di ba? But I don't understand. I see brilliant content there. Ang baba ng views. Tapos may iba walang kwenta, ang dami. So I don't know. I di ko ma-explain what it takes para ikaw ay So you like Facebook better because of the engagement? Because I have nakakasagot ako ng tama. Kaya kong kunyari meron group na meron ako i-review na let's say Honda Click. Mhm. Kaya ko siya i-ship. Okay lang yan, wala. Ay, sige lang. Kaya ko siya i-share sa Honda Click group. mm, May ganun akong control. Wala akong ganun sa YouTube eh. yeah. Okay, sorry. And then, ano yung advice mo for people who wanna get into YouTube, I guess? Parang, ano yung, if they wanna make content, ganun? Siguro, I'm sure you've heard this all the time, na just do what you want to do, di ba? Yung mga cliche na follow your passion and your happiness. Yun talaga yun. It's the only thing you can really say. Ang sa akin, dadagdag ko lang doon, don't get hung up kumbaga wag mo gawing harang yung hang up mo kung hindi siya makapalo. At least nandoon, di ba? Na-express mo. So, parang meron ako kunyari maghahanap ako ng cover. May lumabas na cover. Ang galing nga. Ba't hindi ko magat? Ewan ko ba? YouTube, it's a medyo mystery sa akin. At least ngayon, Instagram, magtag ka na story, damay-damay na lahat. May makiki-story na rin, di ba? Walang ganun sa YouTube. Nagti-TikTok ka ba? I tried. Sama ako sumayaw eh. Hindi naman kailangan yata sumayaw. Galing kasi parang 400k na yata yung subscribers ng makina. Parang ganun. In YouTube, it's about grabe, almost galing, 500,000 YouTube. And I'm thankful naging ganun yan kasi I don't know how that translated. Kasi pag upload ko doon, tapos wala akong YouTube, Facebook, dami mong pwedeng gawin. Tinatag ko yung manufacturer, tinatag ko yung interview ng tao, share ko sa wall ko, and all of that. YouTube, wala eh. Are you doing it by yourself, lahat lang? Wala kang editor, wala kang cameraman? Nung first year, I had to. And then, yung demand nung tipong 40 bikes a year na yung reviews, kailangan ko na ng tulong. Kasi, So you have a camera guy? Bugoy. Okay. So, Same pa rin. Yung mga crew mo sa Imago. So, my mangyari, kasi pag nagbomotor ka, kailangan mo ng kasama. So, sila, gusto nyo racket, tara. So, nagbomotor kami. Tapos, editor, I have tinatawag ko siyang prep editor. So, ilalatag niya yung kwento in order. Pero ako pa rin tatahi. Kasi nangyari, when I gave them free reign to edit, ewan ko ba, nauusi ako, kinakalkal ko na naman eh. So, sige, para to save time, i-order nyo na lang, ganun din ako na lang babaan. So, What do you use to edit? Premiere. Do you voice sa Pirata, Premiere? dalawa lang. Wag naman. Hindi talaga. Nung nalaman ko may monthly subscription na affordable, game na. Support. Ako nakasubscribe ako. Of course. Kailangan. Premiere the best. Anyway, So, yeah. see, do you voice a Premiere or do you write a script or how does it work? Free from your... Dito ko ang NU training. Actually, if you watch Makina, NU yan eh. Para siyang malaking morning show ng motor. Puro ganong kalokohan. Prep sheet, prepare the script, tapos meron akong Zoom. Doon ako Recorder, nag-voice. yeah. Record. Tapos, pagtapos na ng VO, latag. Tapos kung anong... Ikaw maglatag o bigay mo sa editor?
Ano niya muna i-order. Mhm. Ilalatag din niya yung boses, itatapat lang niya yung kwento, tapos ako na yung tatay later. Oh, very cool. So habang nilalatag niya yung order, nakakagawa na ako ibang interview or meron ako ibang kina-cover. Kasi yung pag connect ng hugot ng footage, yun yung matagal eh. Buong araw yun, hahanapin mo pa, 'di ba, kung alin yun. So habang ginagawa niyan, may ibang ginagawa na ako. May question ka pa. Wala naman. Thank you for your time. I don't know Yes. how you juggle your time between the States, fatherhood, in a band, a solo project, makina, motorcycles. Makina din ba yung cars? Makina Auto. Makina auto. Makina Auto. Makina auto. Yeah. Thank you, Zach. Salamat. Thank Thank you, you, thank you, Raymond. thank you. Salamat.